Biyaya ng Panginoon. Biyaya ng Panginoon. But ang message natin ay 1 Kings chapter 17. 1 Kings chapter 17, the first speaker spake about the foundation of mission. Yung second is the full-time workers, yung mga preacher. Amen? So, since dalawa na yung nag-preach, foundation saka full-time worker, dagdagan ko na lang ng letter F din. Amen? The finances of missions. Amen? Pag-usapan natin ng pera. Amen? Amen? Pag pinag-usapan ng pera, parang, Pastor, ayaw ko na makinig. Pag-usapan natin paano yung maging blessing. Okay? Hindi tayo nagpi-preach para kumuha ng pera. Actually, gusto ko mag-preach kung paano mo nyo makita kung paano mag-sacrifice for the need of others, not for our needs. Okay? For the needs of missions, not for our needs, not for the church. Okay? Kasi kapag naging selfish tayo, we are carnal Christians. So wag tayong maging carnal, wag tayong maging selfish. 1 Kings chapter 17 verse 8 to 16. 1 Kings chapter 17 verses 8 to 16. Verse 8. So pwede tayong tumayo, basahin lang natin yung mga talata. 1 Kings chapter 17 verse 8 to 16. Verse 1 or verse 8, pala verse 8 to 16. And the word of the Lord came to him saying, kayo po sa next. Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded the widow woman to bear the city. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. For thus saith the Lord God of Israel. Okay, ito yung promise ng Panginoon. The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Verse 16 altogether. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which is spake by Elijah. The title of our message this afternoon is Not Filled, but Never Failed. Not filled, but never failed. Hindi puno, pero sapat. Amen? Hindi natin kailangan mag-umapaw ng mga pagpapala bago tayo mag-support sa misyon. Kahit meron lang tayong kakarampot, gamitin mo na yan because God will never fail His promise. No, sabi ng Panginoon, the barrel of meal and the cruse of oil will not fail. Okay? Thank God, hindi tayo binibigyan ng sobra-sobra. Thank God, binibigyan lang tayo ng sapat, pero hindi nagkukulang. Amen? Okay? So, ang world mission is not for big churches. Ang world mission po is for every churches. Every churches, whatever the size. Kasi kung world mission is for the big churches, dapat ang pinili ng Panginoon, hindi widow. Dapat hindi yung kakarampot lang ang resources, kundi dapat mayaman. Pero hindi. God uses the base thing. God uses the weak things. God uses a person with need. A person with need to bless others that are in need. Amen? So tayo po muna yung manalangin. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli ay dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo po kami as we study your word. Dalayan ko po Panginoon through your Holy Spirit, kayo po maging power.
We acknowledge that I cannot do anything without your presence, without your power. I pray, Panginoon, na bigyan niyo po ako ng mga tamang words. I pray, Panginoon, na ito po ay lubusang maunawa ng bawat isa. I pray na bigyan niyo po ako ng simpleng mensahe na magtunay na mangungusap, Panginoon, sa bawat isa. Kayo po ang may taas, kayo po, Panginoon, ng tunay na makilala, at kayo po, Panginoon, ang mag-work sa kanilang mga puso. Ito na po ang aming samudalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Okay? Pastor, iramin ko lang tong tubig. Okay, so most of the people, they measure the things in the percentage of emptiness, hindi yung percentage ng fullness. Okay, pag may nakita kayong ganitong klase ng halimbawa, ito yung resources mo, anong tingin mo dito? Ang nakikita mo, kokonti na lang yung laman. It is yung more than half empty. Pero nakalimutan mo na almost half full yung battle na to. Most of the time, kaya hindi tayo binibless ng Panginoon, most of the time we murmur because of what we lack. We see what we lack, but we do not see what we have. Sometimes sa tinisip natin, malaki kasi yung church sila, may pera kasi yung church sila, marami kasi silang miyembro. You are looking on what you do not have, but you are not grateful with what you have. Samantalang ang gustong gamitin ng Panginoon, hindi yung wala sa'yo, kung hindi yung meron sa'yo. Yung widow of Sariphat, makikita natin, meron lang siyang handful of meal, little oil in the cruse. Handful of meal, little oil in the cruse. Pero ang problema natin, madalas sasabihin natin, ito lang ang meron ako. Ito lang ang meron ako. Ba't sasabihin ng Panginoon, sapat na yan. Sapat na yung meron ka. If you will just be grateful. Honestly speaking, if we will not teach our children, hindi natin turuan nating mga member to be grateful sa mga meron sila, hindi sila i-bless ng Panginoon. Alam nyo, kailangan nating matuto na maging grateful tayo, maging thankful tayo sa mga little things. Honestly, maraming pastor discouraged. Why? Comparison. Buti pa sa ganito, meron na siyang bahay. Buti pa sa ganito, ganda ng church nila. Buti pa sa ganito, may sasakyan na. Ano bang ministry para magkaroon ka ng sasakyan? Ang ministry ba para magkaroon ka ng mga material things? Sometimes nakalimutan natin, tinalikuran natin yung profession natin para mag-serve. Pero bakit kapag nagsuserve ka na, parang binabalikan mo yung gusto mo noon? At hindi tayo makontento kung ano yung meron. So we need to learn to be content. Ang sabi ng widow of Sariphat, I have not a cake. Nagre-request ng cake si Elijah. No? Nagre-request ng something. Wala pa tayo dyan sa point number 1. Okay? Pero ang sabi niya, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel and a little oil in a cruse. So meron lang akong kukonti. Okay, kukonti lang ito. Isang kainan na lang. Nagagather lang ako 2 sticks. Imagine mo, 2 sticks para sapat na para panluto. Ibig sabihin, very little resources. Just 1 meal and after that, they will die. Gaano kahirap ito? Meron bang church dito na kakain na lang kayo ng hapunan ngayon tapos bukas maghihintay na kayong mamatay? Sino dito merong ganong klase ng church? Hindi ganon ang mga pastor ngayon. Kung tignan nyo nga yung mga pastor ngayon, tumataba no? Lumulusog Amen? Buti pa si Pastor R.A. Grabe nami-maintain. Kanina talagang ayaw ko na mag-breakfast. Parang feeling ko rin ngayon ayaw ko mag-lunch. Nakakapagod kumain. Ang daming pinakain mula pa nang dumating kami dito. Amen? Pero hindi ganun ang situation natin with the widow of Sariphat. And yet God used the widow of Sariphat
So meron siyang handful of meal. By the way, in supporting missions, you don't need a lot of things, a lot of money to support missions. Ang kailangan, meron lang siya handful of meal and little oil in the cruise. But what she need is not her resources. What she need is the God who promised the barrel of meal shall not fail. Alam niyo ang kailangan natin, wag mong tingnan yung present resources mo ngayon. Tingnan mo ang Diyos na kaya provide ng need mo. Tingnan mo yung Diyos na kaya mag-provide ng iyong need. So every meal time, hindi pinupuno ng Panginoon. Itong gusto ko sa Widow of Saripat, yung sa illustration ng Panginoon. Every meal time, hindi puno yung barrel. Hindi puno yung oil. Ang sabi sa Bible, every meal time merong laman, pero hindi puno. And thank God, hindi tayo napupuno. Why? Kasi pag napuno na tayo, kapag puro blessing na, mag-ingat tayo mga pastor, baka naglilingkod na tayo sa pera, hindi na sa Panginoon. Mag-ingat tayo. Baka maging worldly na tayo, na wala na yung calling mo. Missionaries, the same way. Kapag may natatanggap tayong blessing, make sure na gamitin natin sa ministry. Hindi sa personal lang. Hindi sa mga things na gusto natin. And thank God ang Panginoon para manatili tayong banal, manatili tayong nagpipraise sa Kanya, manatili tayong dependent sa Kanya, hindi niya pinupuno yung barrel. Hindi niya pinupuno yung cruise of oil. Palaging kulang para mag-pray ka. Kasi pag hindi ka na nagpipray, baka wala ka na sa church, nasa SM ka na, nasa Gaisano ka na. Amen? Pag punong-puno ka na, baka nasa isipan mo, ano kayong kotse ang bibiliin ko? Thank God, hindi pinupuno ng Panginoon. And that is God's protection to us. Protection niya yun, hindi niya pinuno yung barrel. Hindi niya pinupuno yung oil. Para everyday mag-pray ka. Kapag ang church wala nang need, hindi na kayo magpipray. Kaya maganda ang church sa palaging merong need. Amen? Create tayo ng need. So 3 things. Okay? Number 1, God's blessing is always sufficient. God's blessing is always sufficient. It may not be full, but it is enough. Okay? Hindi ito puno, maaaring hindi ito puno, pero sapat, amen? When God nag-step ang Panginoon sa life nitong widow of Saripat, anong meron siya? Little resources. Anong meron yung widow of Saripat? A handful of meal, a little oil. Nang inutusan ng Panginoon yung widow of Saripat to support one of the greatest during the time. Kailan ka magsisimulang mag-support ng mission? Kapag marami ka ng resources? Magsimula kang mag-support habang wala kang gaanong resources para makita mo kung paano mag-provide ang Panginoon. Amen? Katulad ng hindi naman natin kailangan mag-support kagad ng marami. Yung widow of Saripat, ilan ang sinuportang missionary? Isa. Magsimula ka muna sa isa. Then next year, kapag dumami ulit, makita mo yung blessing, magsimula ka ulit na magdagdag pa konti-konti. Pero kung wala kang gagawin, huwag kang mag-expect that God will promise the barrel of oil will not waste, and the cruse of oil, the barrel of meal will not waste, and the cruse of oil will not fail. Huwag kang mag-expect ng promise ng Panginoon if you are not sharing what you have. Matuto tayong maging unselfish. God used this woman with little resources. Nagsimula siya sa bagay na yan. Pero ang gusto ng Panginoon, okay, hindi man tayo binibigyan ng plenty. Pero alam natin that it is enough para mag-support.
Alam niyo, ang world mission, gusto kong tingnan natin dito yung Philippians 4:19, pagsamahin natin mga principle from Old Testament to New Testament. By the way, pag nag-preach tayo, dapat buo, amen? Huwag tayo naniniwala doon sa mga nangangaral uli na yung para sa church, yung ano lang, sinulat ni Apostol Pablo. Okay? Kaya nga binuo yung Bible para pag-aralan natin buong Bible. No, mas masahol pa sila sa Iglesia ni Cristo na tinatanggal yung mga verses patungkol sa Panginoon Jesucristo bilang Diyos. Mas masahol ka pa sa ibang mga reliyon na hindi pinipreach yung ibang mga verses kasi ikaw buong books, ang daming books tinanggal mo. Dapat pag-aralan natin kasi itong Bible natin from Genesis to Revelation. And by the way, ang right teaching, dapat walang contradiction ng any scripture. Walang contradiction. Pag may contradiction yan, hindi yan sa Panginoon. Mali yung pagkakaintindi natin kapag nilalagyan natin ng contradiction ng Bible. Okay? So maaaring itong kwento ay nasa Old Testament. Pero yung principle nasa New Testament, Philippians 4:19. Hindi ako magagamit ng mga verses na masyadong malalim. Gusto ko maging simple lang, amen? Amen? Anong concept sa Philippians 4:19? But my God shall supply all your need. Huwag natin lagyan ng S. Amen? Gusto kasi natin marami, no? Okay, gusto mo marami palagi. Sapatos, gusto mo hindi lang isa, dapat marami. Lahat ng kulay. Grabe naman. No? Terno. No? Pero sabi ng Panginoon, but my God shall supply all your need. Yung priority. So yung Philippians 4:19, God will provide in the basis of need. Alam niyo ba na pag may need tayo, God will provide because of Philippians 4:19? But my God shall supply all your need. So if you create a need, you need to create a need so that God will supply. Create a need. Paano ka mag-create ng need? Ano sabi ng babae sa verse 12? And she said, as the Lord liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel and a little oil in a cruse. Behold, I am gathering 2 sticks that I may go in, dress it for me and my son. Okay? Yung resources na meron siya is for her and her son. Food good for 2. Men? Food good for 2. Tapos meron kang missionary. Amen? Good for 2. Pero sasabihin ng missionary sa verse 13, tingnan yung sinabi sa verse 13. And Elijah said, fear not, go and do as thou hast said. Sige, gawin mo. Mag-cake ka, ba, magluto ka ba? Sabi niya, make me therefore a little cake first. Handful of meal. Last meal for them. Pero sabi ng Panginoon, give first to Elijah. A food good for 2, paghahatian ng 3. Alam niyo kung minsan problema natin? Eto tayo makasarili. Isusubo ko na nga lang yan, ibibigyan pa kita. Meron na kaming need, mamaya wala na kaming pagkain. I-share ko pa sa'yo. Di ba ganun din ang mga sinasabi natin kuminsan? May need nga yung church ko, susuportahan pa kita. May need nga ako bilang pastor nila, susuporta pa tayo ng missionary. Pero hindi yan ang mentality ng widow. Nung sinabi ni Elijah, make me thereof a little cake first, anong ginawa ng widow? Binigyan niya ng pagkain muna si Elijah, at yung naiwan, yun ang pinagsaluhan nilang mag-ina. Food good for 2, naging good for 3. May naiwan ba sa krus? May naiwan ba sa barrel? Wala. Ubos. Tama? Pero ano sabi sa Bible? Every mealtime, inubos nila lahat yun. Pagbalik niya dun sa barrel,
meron ulit. Pagbalik niya dun sa oil, meron ulit. Pero ako naniniwala, hindi to nakasulat dito sa Bible, sa may 1 Kings. Pero, ang sabi, Philippians 4:19, but my God shall supply all your need. Nag-provide ka ng need ng iba, ang Panginoon, ibabalik niya sa'yo yung need mo. First meal, yung good for two, pinaghatian muna nila. Hindi gaanong busog. Amen? The next meal, ako naniniwala, hindi na yun good for two. Kasi yung meal na yun good for two, wala pa si Elijah. Pero nang nagbigay sila kay Elijah, yung nasa barrel of meal, ako ang naniniwala, based sa Philippians 4:19, that is already good for three. Plus one na. Ibig sabihin na nagluto sila, good for one nung ibinigay kay Elijah, hindi na 2/3. Good for one, yung kinain niya, good for one din, yung kinain nung anak niya, good for one. Why? Ang Philippians 4:19, madalas natin nire-recite pero hindi tayo naniniwala sa Diyos. Alam nyo ba na kapag nagbigay tayo sa Panginoon, may ginawa tayong sacrifice, hindi ka naman magugutom talaga eh. Because every day, every meal time, God will not yung hindi niya imi-miss yan, but He will provide for the need. Amen? Sometimes, kaya tayo hindi binibless ng Panginoon, maramot tayo. Kaya maramot din ang Diyos sa atin. What if, sabi ng widow woman, sabi niya, pasensya ka na Elijah, hindi kita kilala, hindi ka namin kaano-ano, pagmasdan mo na lang kami, kakainin na namin ang aming last meal. What if ganun ang ginawa ng widow of Sarepta? The next meal, wala nang laman yung barrel. Wala nang laman yung oil. Patay na siya. Maghihintay na lang siya kung kailan siya mamamatay. But when nag-share siya doon sa man of God, anong nangyari? Meron ulit. Good for 3. Ilang years walang tanim? Ilang years walang walang tubig? More than 3 years? Sa tingin nyo, yung widow of Sarepta walang kapitbahay? Sa tingin nyo, yung widow of Sarepta walang kamag-anak? Sa tingin nyo, yung widow of Sarepta walang kaibigan? Amen? Siguro iniisip nung halimbawa magkapit-bahay tayo, Pastor, meron kang stock dyan, mayaman ka, dami mong pagkain, kukonti lang ako, ano in-expect? Yung mga kapit-bahay niya, hintay na lang natin mamatay yung widow kasi last meal na nila yan eh. Eh nagulat sila, 1 week na buhay pa rin? 1 month na buhay pa rin? Hindi pumapayat, tumataba. Naubos na yung sa kabila. Sabi niya, mas marami yung resources natin. Kunti lang yung resources nito. Tayo, ubos na siya, hindi pa rin. Hindi nila alam, every meal time, meron na namang dumating yung time siguro na ganito ang nangyari. Dumating yung time. Lawakan natin, isipan natin. 3 years and a half yan. Walang kumatok na magsasabi, Ma'am, nahalata namin, kumakain pa rin kayo. Nahalata namin, buhay pa rin kayo. Alam namin, malapit na kayo mamatay eh. Pero bakit ganun? Kami walang-wala na, kayo meron pa. Pwede bang makishare naman kung ano yung meron sa inyo? So anong gagawin ng widow of Sarepta? Nakita niya kung paano maging blessing kay Elijah. Naging good for 3. Eh may lumapit na mag-ina. Naawa din siya. Yung good for 3, paghahatian muna nilang 5. The next meal time, hindi na yung good for 3. Good for 5. Philippians 4:19, but my God shall supply for your need. Create a need, and God will supply. Create ka ng need. Kaya kung minsan ayaw tayong i-bless ng Panginoon because we are not creating need, kinakain lang natin yung meron tayo, pero ayaw natin mag-share.
Pag may lumapit uling 5, i-share na uli nila yun. Sa simulat, hati-hati tayo, 5 tayo, paghatian natin yung 5 food. Okay? Hatiin muna tayo. But the following time, good for 10 na. Alam nyo, ako iniisip ko, itong widow of Sariphat, pagkatapos ng drought, maraming tao, may utang na loob sa kanya. Mga magugulat na lang tayo, mas mayaman na siya kaysa dun sa mga taong hindi nagbigay. Ang concept dito ganito, ang faith promise offering. Ang faith promise offering, huwag kang magpipray nang wala sa'yo. Saka mo ibibigay. Ang gusto ng Panginoon, kung ano muna yung meron sa'yo. Kung ano muna yung meron sa'yo. Pastor, kukunti lang ito. Ano yung meron sa'yo? Pwede bang kung ano meron sa'yo, maglagay ka muna ng 50 pesos para sa isang missionary? Pwede bang kung ano yung meron sa'yo, magbigay ka muna ng 100 pesos a month sa isang missionary? Pastor, mababawasan kami ng budget? Yes! But you are creating need para mag-supply ang Panginoon. Kailangan lang natin mag-create ng need. Amen? So I pray na subukan natin ang Panginoon. I-allow mo ang Panginoon na mag-work. Second, pasensya na sa audiovisual, nasa second point kagad. Amen? Amen? Okay pa po ba kayo? Gutom na? Create a need. Create a need. Gutumin ko muna kayo. Amen? Para masarap kumain. Okay? Second, God's blessing is not just always sufficient. God's blessing is always steady. It's always steady. Constant, consistent. Hindi nagpapabaya ang Panginoon. It may be half, not full, but consistent. Amen? Hindi nagpipail ang Panginoon. The barrel of meal wasted not, neither the cruse of oil failed, according to the word of the Lord, which He spake by Elijah for several days, for several weeks. Yan. Puro battery. Wala na. Ito. Ayun, meron na. Okay? For several months, for several years, merong provision ng Panginoon. Amen? God may not give us more than enough, but He is faithful to supply our need. Alam niyo, isang bagay na makikita natin dito yung faithfulness of God. Faithfulness of God. God is faithful. Amen? God is faithful. The steady supply of our need is based on God's faithfulness. Yung steady supply ng need natin ay dahil sa faithfulness ng Diyos. Alam niyo, tayo lang hindi faithful. Pabago-bago tayo. Sometimes mainit, sometimes malamig. Lukewarm. Sala sa init, sala sa lamig. Pero ang Panginoon, He is faithful. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God. He is the faithful God. Thank God I am serving a faithful God. Okay? Serving the faithful God. It may not be plenty. Okay lang, wag masyadong puno. Pero Panginoon, as long na steady yung supply, okay yun. Kaysa yung marami ka, tapos mauubos bigla. May mga ibang tao, invest ng invest, lagay ng lagay, tago ng tago. Pero pwedeng mawala sa isang iglap. Pero ang Panginoon, hayaan mo ang Panginoon mag-supply. Just look for the need of somebody. Later on, magugulat ka na lang. Ang Panginoon magsusupply siya
faithfully sa'yo. What if, ganitong ginawa ng widow? What if one time, Elijah, okay, tagal ka nang kumakain sa amin no? Ngayon nahalata ako, kala ko isang araw lang. Nakaisang linggo ka na. Nakaisang buwan ka na. Isang taon ka nang kumakain sa amin What if, hindi mo na kita suportahan ngayon? Ano kaya kung one time nagsabi yung widow of Sarephat, wag muna ako mag-support? Kasi, gusto kong may mabiling gamit sa bahay. May gusto muna ako alam niyo kung biglang nagsabi siya na hindi muna siya magsusupport, the next meal time, wala nang laman yung barrel. Wala nang laman yung krus of oil. Subukan mong magdamot sa Panginoon. Magiging maramot ang Panginoon. Amen? Gusto nyo ng blessing sa church? Turuan natin ang church na magbigay sa iba. Meron kaming need. Meron kaming need. And thank God may need ang church. Pero hindi namin pinapabayaan ang support ng missions. May project kami gusto naming ayusin ng church. But church, sa kapwa ko pastor, kapag commitment namin sa mission, hindi namin pinakikialaman. Kahit gaano kalaki yung aming commitment sa mission, pag may need kami, never naming hahawakan yan, never naming gagamitin yan, o kahit hiramin. Hindi namin ginagamit yan. Tanungin niyo ang mga missionary. Kung merong pagkakataon sa kanila na pinangakuan namin sila, tapos hindi na namin sila sinuportahan. Depende na lang yung mga missionary na talagang kinat ang support dahil Calvinist na Okay? Amen? Kinat yung support kasi wala na sa mission field Pasyal-pasyal na lang Pero kapag seryoso yung missionary, seryoso din kami. Okay? Pero hindi namin pakikialaman kahit meron kaming need, hindi namin pakikialaman yung mission money. Itong sinabi sa amin ni Pastor Brown, sinabi ni Pastor Estipona, sinabi ni Pastor Tuquero. Every time na may need, pwede mong halimbawa, merong need sa building, pwede namin pakialaman yung general fund para sa building. Meron kaming building project, meron kaming building money, tapos may need sa ibang ministry sa church, pwede namin gamit yung building para sa general, but never mong hawakan o gamitin ang mission money. Ang mission money para sa mission. Pag merong need ng mission, ang sabi ng naming mga pastor na nauna sa amin, pag may need ng mission, gamitin mo yung general fund, building fund, para punan yung need sa mission, but never use mission fund. Kasi pangako namin yun Gusto naming maramdaman ng mga missionary that God we are serving is a faithful God. Kasi faithful yung aming God, faithful din kami magsusupport. Pag hindi ka faithful mag-support, hindi faithful ang Panginoon sa'yo. Baka hindi ka rin faithful sa Kanya. Kaya pag nangako kayo, kahit 50 pesos yan, sa isang missionary, kahit wala na kayong ibigay nyo pa rin yung 50 pesos, God will provide for the need. Alam nyo yung need namin meron kaming gustong bilhin sa property na sa church. Dito ang sarap bumili ng lupa, pero sa Maynila parang ayaw ibenta no? Sa Maynila, umaabot ng 200,000 per square meter. Per square meter. Nung nagsimula kami nakipag-negotiate doon sa isang binibili namin na katabi namin, 180,000. Ang tagal namin nag-negotiate, bumagsak ng 120,000 per square meter. Ang laki pa rin noon. 120,000. Kung ibuburol ka, patayo pa yun. Diba? Hindi ka pwedeng humiga. Sa 1 square meter? 120,000, 1 square meter? Meron kaming need.
At alam nyo kung magkano yung need namin? Di ko nasasabihin. Pero, yung need namin, katumbas ng 1 year na ibibigay namin sa misyon. One year na kayo na ibibigay namin sa misyon, yun yung need namin hanggang September 1. Pero itong sabi namin, Pastor, kung nagpo-provide tayo sa missionaries ng ganyang halaga, kayang ibigay ng Diyos yan para sa building natin. Kaya kung gusto mong i-bless ka ng Panginoon, i-provide mo muna yung need ng iba because God is faithful God. Sa tingin nyo, ipapahiya ng Panginoon yung naniniwala sa Kanya? Dahil yung widow of Sarephat naniwala, anong ginawa ng Panginoon? For the whole time ng famine, hindi siya ginutom ng Panginoon. Siguro kung magkukumparahan tayo ng support, sabihin ko yung support ko ngayon, mag-iinggitan tayo sa mga support natin. Amen? 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 Pero kapag pinag-usapan namin magkano ang naiiwan sa support na binibigay sa inyo ng church, baka ako ang maiinggit sa inyo. Pag nalaman nyo yung allowance ko, maiinggit kayo sa akin. Pag nalaman nyo kung magkano naiiwan sa akin, ako maiinggit sa inyo. Sa totoo lang. Pag magsasabihan lang tayo, alam niya ng mga staff, alam niya ng mga secretary, pag nakuha ko yung allowance ko, automatic, ilalagay ko yan sa mga envelope. At pag nilagay ko yan sa envelope, wala ka nang bibigay sa misis mo. Nakaseparate na yan, hindi ko nilalagay sa wallet ko, yung commitment ko, kaya nilalagay ko yan sa office. Nakabolt yung aking offering para walang galawan, amen? Nakalagay na doon yung tithes, nakalagay na yung paid promise ko, meron akong 4 commitments sa paid promise, meron akong weekly, meron akong 2 monthly, meron ako sa Bible College, meron ako sa isang na commitment pa. Tapos yung commitment ko pa sa building. May mga special offering pa. Pero pumapayat ba ako? Hindi nga ako pumayat eh. Problema ko nga eh. Ilang araw na akong kumakain ngayon na hindi ako nagbabayad ng pagkain. Amen? Ang sarap ng kinain doon. Diba? Pero wala akong binayaran doon. Pinamasahe ako, nagmasahe kagabi, wala akong binayaran. Oo, walang bayad. Lagot, nag-basketball kayo eh. Listen, maaring hindi tayo maniwala sa mga, alam nyo, mahirap sabi ko nga sa church, mahirap ituro sa inyo yung sacrificial giving at paano mo makita yung blessing kung hindi mo gagawin personally. Huwag lang kayong makontentong makinig. Subukan nyo kasi. Grabe kung ano-ano nga sinusubok nyo, tapos ang Panginoon ayaw nyo subukan. May narinig kayo, ay may ginto dito, hukayin natin. Sinubukan nyo. Yun. Nakahanap ng ginto. Gintong aral. Sinubukan mo yung pampaputi na sabon. Pero ang Panginoon ayaw mong subukan. Subukan mo muna magbigay katulad ng widow of Sarephat. Nagbigay muna kahit walang-wala. Kakarampot na lang, nag-share pa siya. Sabi niya, nasa isip niya, isusubo ko na yan, pero sige lang. Dahil utos ng Panginoon. The following mealtime, ang sarap ng experience. Lord, totoo nga ang pangako mo. Pag nagbigay pala ako, ibabalik mo rin. Di mas masarap ng everyday, may miracle ang Panginoon sa buhay mo. And by the way, pag nangako kayo, isang pangako yan, buong taon yan.
Hindi yung ang galing lang pagdating ng first month, second month, third month, fourth month, wala nang support. Kumpletuhin nyo yan. Pag yan ay weekly commitment, dapat 52 commitment yan. Kapag yan ay monthly commitment, dapat 12 months yan. Kumpleto yan. At itong maganda, dahil binibigay mo weekly, binibigay mo monthly, anong ginagawa ng Panginoon? The miracle is weekly. The miracle is monthly. Palaging may miracle. Palaging may provision. Ang dami na nating kwento ng mga ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Pero kailan yung huling time na gumawa ng miracle ang Panginoon sa buhay mo? Dapat yan updated. Dapat yan continuously. Kapag continuously ka rin na nagtitiwala sa Diyos. Amen? May commitment card kami yan. Pwede pakita lang yung commitment card sa slide 45. Slide 45. Sorry, wala na tayong ano. Meron kaming commitment card na ginagawa every year. Nakalagay dyan weekly, monthly, one time. Pero dinidiscourage namin yung one time. Ang sabi namin, gusto namin weekly saka monthly kasi monthly tayo nagsusupport sa missionary. Every month. Hindi yan pumapalya. At itong nakakatuwa, every month, every year, pag magre-renew kami, yan yung ano namin. Wala. Ako lang pala nakakakita. Ayan o. Gumagawa kami ng commitment card dyan na nakalagay. Sasabihin nila yung amount, tapos bibilugan nila kung weekly or monthly. So at the end of the year, masasabi kong maibigay ko na yung 52 envelope para sa weekly commitment, 12 envelopes para sa monthly commitment. Amen? At ang ganda ng pakiramdam. Every year, itong nakakatuwa, every year tumataas ang faith promise. Pataas lang ng pataas. Why? Because they experience the blessing of God. By the way, sino sa inyo na gusto nyo ang mga membro nyo i-bless ng Panginoon? Taas ang kamay. Sino sa inyo naawa sa mga membro nyo sa kalagayan nila financially? Kung naawa ka sa kanila at gusto mo ng blessing, turuan nyo silang magbigay. Teach them to give. Teach them na gawin nila yung ginawa ng widow sa Ripat. Kahit maliit lang. Magsimula kayo sa maliit. Walang masama na nagsisimula sa maliit. Pag na-experience mo na yung blessing, dire-diretso na yan. So God's blessing is steady. God's blessing is steady. Ini-encourage namin sa church, adult mula bata hanggang adult, lahat yan. Ini-encourage namin. Makikita nyo sa commitment namin, may commitment kami na makalagay dyan 5 pesos weekly. May nakalagay dyan 20 pesos weekly. May nakalagay dyan 50 pesos monthly. Halo-halo yan. Pero magugulat ka na lang, merong maglalagay dyan 15,000 weekly. Merong magbibigay dyan 50,000 monthly. Wag mong limitahan kung ano yung pinangusap ng Panginoon sa kanila. And the more God bless them, anong ginagawa nila? Next year, itataas ko ulit. Next year, tataas uli ako. Alam yung ginawa ko, assistant pastor pa lang ako, halos 80% na ng support na pupunta sa offering. Nung naging pastor ako, naging 100% na. Umabot na ako sa halos 105%. Sabi ko, paano pa ako magkukumit pa, pastor? Kung umabot na ako sa lagpas-lagpas na sa support ko. Nag-meeting yung mga board of trustees. Nung meeting namin last January, pastor, kailangan nang itaas yung support mo dahil wala nang naiwan sa'yo. Nagtaas sila ng support. Pastor, senior high school na yung mga anak mo, kailangan itong isang bagay na makikita nyo. Kapag ang mga membro sa church, alam nila kung gaano ka sacrificial, alam nila na gaano ka mag-sacrifice for mission, hindi nila pababayaan ikaw na pastor nila na mawawalan ka ng pangailangan. Even sila worried sa'yo. Pag may sakit ako, hindi na nila ano yan. Pag may sakit ako, pastor, magpa-check up ka na, dadalhin na ako sa ospital, nagkaroon ako ng problem sa kidney, nagkaroon ng yung, anong tawag doon sa may, yung sa may shockwave. Dinala nila ako sa shockwave. May dala akong pera just in case. Pero pagkatapos ko na shockwave,
Pinauwi ako sa bahay, wala akong binayanan, may sukli pa. Kasi alam nila yung gaano ka mag-sacrifice, wala nang naiiwan sa'yo. Sila na nagpa-hospital sa'yo, at yung sobra pa doon sa hospitalization, yung sobra pa sa offering nila, binayaran na nila lahat. Yung sobra, Pastor, ito yung offering namin para sa'yo. May sobra pa, bahala ka na kung anong gagawin mo. Hindi mo kailangang pilitin ang miyembro na maging blessing sa'yo kung alam nila na nagiging blessing ka sa iba. Maraming mga manggagawa ngayon, pati Facebook, ginagawang sometimes ang letter, hindi na praying letter, nagiging pleading letter. Nagmamakaawa. Hindi mo kailangan magmakaawa. Alam ng Diyos yung need mo. And God's blessing is steady. Amen? Last. Amen? Asasya na sa audiovisual, ang dami ko nalagpasan. Last. God blessing is not just steady and sufficient, kundi supplying. Okay? God's blessing is always supplying. The main purpose why God gave you sufficient and steady blessing is for you to supply for the needs of others. Okay? Ang blessing ganito. Pag may blessing na binibigay sa iyo ang Panginoon, tandaan mo, bawat blessing na tinatanggap mo sa Panginoon, gusto niya maging blessing ka rin sa iba. Hindi lang puro kuha ng kuha, bulsa ng bulsa. Kaya imagine mo, ang ganda na ng sasakyan, bibili pa ng mamahaling sasakyan. Pag sobra-sobra na yung blessing mo, ang gusto ng Panginoon, patuloy ka mag-supply ng need. Supply ng need. Dahil pagdating naman sa kamatayan, wala kang, kahit na gaano kaganda yung sasakyan mo. Ano ba yung mga mamahaling sasakyan ngayon? Tricycle lang. Wow. Pero, pagdating mo ba sa hukay, pati yung, nakakita na ba kayo ng pastor na yung, pati yung mamahaling sasakyan nilagay sa hukay? Wala naman. Sana may mga gano'n, no, pag namatay yung pinakamayaman, lagay doon yung no, para meron siyang sasakyan ba pagdating nyo doon sa langit. Pero hindi mo madadala yun. Ang gusto ng Panginoon, the main purpose, bakit merong sufficient blessing, steady blessing for you to become faithful supporter sa needs ng ibang tao. To supply for the needs. Yung 2 point para sa iyo yun. Pero yung 3 point para sa iba. Di ba nagsimula siya sa supplying sa need ni Elijah? Pero mag-i-end ka pa rin sa supplying sa need ng iba. Supplying. Wala na tayong ibang gagawin kundi supply. Okay? Yung original food, good for 2, naging good for 3. Later on, nag-extend. The more na maraming need, the more na patuloy lang tayo magbigay. Amen? Luke 6:38. Okay? Dito na lang tayo mag-end. Luke 6:38. Pakilagay nga lang po yung Luke 6:38. Luke chapter 6 verse 38. Alam ko familiar na sa atin to, pero basahin natin Luke 6:38. Ready, go? Give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that you mete withal, it shall be measured to you. How many words? Hindi ko alam kung ilang words yan eh. More than 40? More than 40 words, pakibilang nga. Okay? Pero dyan sa words na nasa Luke 6:38, how many words ang para sa'yo? How many words ang dapat mong gawin? How many words ang kailangan mong gawin? At how many words yung pabalik sa'yo? How many words ang palabas? How many words ang pabalik? The only word na kailangan mong gawin sa Luke 6:38, give.
Isa lang. Four-letter word. Ilang beses na nating binabasa yan, pero hindi natin namamalayan, isa lang pala yung word na para na gagawin mo, lahat ng ibang verse dyan o lahat ng ibang words, gagawin ng Diyos sa'yo. Just give. Give sacrificially. Just give. Kahit konti na lang, just give. Ano sabi ng Panginoon? And it shall be given unto you. Babalik sa'yo. Good measure. Pressed down, shaken together, running over shall men give to your bosom. For with the measure that you meet withal, it shall be measured to you again. One word lang sa'yo. Ang daming gagawin ng Panginoon sa'yo. Pero hindi mo na-experience ang maraming gagawin ng Panginoon sa'yo. You do not experience the extensive blessing. You do not experience the sufficient blessing. Why? Ayaw mong magbigay. Isipin natin, Pastor, malaki yung Laloma Baptist Church. Malaki. Pero pag nalaman nyo kung magkano yung binibigay din namin, imposible na kung paano namin na ibibigay sacrificially. Pero pinapabayaan ba kami ng Panginoon? Along Bonifacio Highway, ang pinakamataas na building doon sa place namin is the Loma Baptist Church. And someday, pag nabili uli namin yung property, kung gaano kataas yun, magkakaroon ng dobleng building dito sa kabila. Kung hindi pa loobin ng Panginoon na dumating siya. Ano yung source of blessing? Give. Share to the need of others. Huwag mong suluhin. Ano lang eh, bigay lang ako ng bigay, bigay ng bigay. Pero alam nyo, nakakagulat. Pag nagbigay ka, ang Panginoon magbibigay, maya't maya, gusto mo yung barong na yun, maya-maya, yung barong na pinagpipray mo, ibibigay na lang sa'yo, hindi mo na kailangan bilhin. Imagine nyo kung gaano kalaki yung binibigay ko, tapos yung jacket na gusto ko, hindi ko nabili. May jacket ako na gusto ko, hindi ko nabili kasi nagbibigay ako sa misyon. The same jacket na sinukat ko, the same jacket na binigay ng mga young people namin. Sabi ko sa kanila, sinong nakaalam na yan yung pinagpipray ko? Pastor, walang nagsabi sa amin. Meron kaming gustong bilhin, hindi namin nabili. Habang naghahanap kami, yun yung nakita namin. Hindi nila alam, yun yung gusto ko. Kaya ng Panginoon i-provide yung desire mo. Just give. Just give. Amen? Amen? So God's blessing not failed, but never failed. Hindi pinupuno, pero gamitin mo lang kung ano yung meron sa'yo. Pag ang Panginoon, ginamit mo na yung meron sa'yo, expect that God's promise never failed. It is always sufficient. It is always steady, so that we could always supply for the needs of others.